Welcome po sa lugar nito sa ating sambahan, sa Acts Community Ministries. Welcome ang bawat isa. At wini-welcome natin yung presence ni Lord because ang pangalan ni Lord nandito sa lugar na ito. Amen? Can we give Him that praise? Amen? Praise the Lord. Yahweh, YHWH, Yod, Hey, Vav, Hey. Yod 10, A, 5, wow or vav, kasi dalawang pronunciation yan eh. Wow or vav is 6, and A, hey, is 5. So a total of 26. So this year, 2026 is our prophetic season. Itinakdang panahon, nakatakdang panahon ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, na ang Diyos i-reveal niya ang kanyang sarili sa iyo. And our Yahweh is the covenant-keeping God. He is our God. G is number 7, O, 15, 22, and D is 4, a total of 26. So 2026, we believe and we declare that this year is a year of God's revelation. God will reveal Himself to you. Mga kapatid, tandaan po ninyo, the reason why we serve Him, because ni-reveal niya yung sarili niya sa atin. Ang sinumang taong ginagamit ng Panginoon at naglilingkod sa Panginoon at sumusunod sa Diyos, ang dahilan kung bakit siya sumampalataya sa Panginoon, sumusunod sa Diyos at nakipag-partner, nakipag-alignment sa Panginoon, it is because God reveals Himself. And that is the most important for us to understand, na magkaroon ka ng revelation ng Diyos sa buhay mo. That God is alive. Amen? Ang Diyos ay buhay. Hindi siya patay. Amen? Ang Diyos ay buhay. Siya ay spirit being. Hindi siya kahoy. Hindi siya bato. Siya ay buhay. May damdamin. Nagmamahal. Siya'y nagkatawang tao na matay sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Si Jesus, siya yung exact representation ni Yahweh. Siya ang anak ng Diyos. We believe in one God that has three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we're here to honor Him, to honor Yahweh, the great I am. So today, as we are entering the prophetic season of the year 2026, listen carefully, mga kapatid. There is a strong calling and urging from the Holy Spirit for us to enter into a prophetic season of divine alignment and partnership with God. So our focus and commitment for this year 2026, we have this focus that we will remain faithful, obedient, committed, united in the Spirit. We will serve Him. That is our focus. And our commitment for this year 2026 is to position us. I-position po natin yung sarili natin do sa right position, ang church, ang Acts Community Ministries, to be in the right position as we start the year 2026 to have this fresh and deep revelation of God. That this year will be a year for you na ikaw mismo ay magkaroon ka ng sariwa at malalim na kapahayagan ng Diyos. That is our Yahweh, our God, that is faithful. And He wants you to have a fresh and deep revelation of Him. Magkaroon ka ng sariwa. Kaya nais ni Lord na maging sariwa ka. Amen? Nais ni Lord na maging mukha kang bata. Amen? Sariwa. Pinagpala na magkaroon ng malalim na kapahayagan ng Diyos, and for us to have a personal
And a church alignment with God's will. Magkaroon po tayo, pati ang church, ang Acts Community Ministries. Ang church nito, magkaroon tayo ng personal na alignment sa Diyos. Na umayon tayo doon sa kalooban ng Diyos. Na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Maging personal sa atin to. Kaya sa akin, mga kapatid, personal ang paglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay personal. Personal siya sa iyo. Totoo ang Diyos sa iyo. And He wants us to have a personal and of course, a church alignment with God's will. Na tayo po ay manahan, manatili, doon po sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban natin, hindi sa kalooban ng sino man, kundi sa kalooban lamang ng Diyos. Kaya ako po nagpapasalamat doon po sa kasama natin na nag-aayuno sa ating prayer and fasting. And don't forget, according to John 4:34, that sabi ni Lord, and it should be our declaration that our food, ang ating pagkain, ay ganapin ng kalooban ng Diyos, Ama. Na siyang nagsugo sa atin at tapusin ang kanyang gawain. So ang kalooban ng Diyos kapag ginagawa mo, nahayag sa iyo, lumalakas ka spiritually. Pinapalakas ka niya, pinapatatag ka niya. So it's about having that right position to have a fresh and deep revelation and to have a personal and church alignment with God's will. And of course, to have that aktibong partnership na ang senior partner natin ay ang Diyos. Amen? Ang senior partner natin ay ang Holy Spirit. To have an active partnership with God for a great harvest. There is a great harvest. And God wants you, tayo po, nais ng Diyos, na maging kapartner niya. Kapartner ka ng Panginoon sa kanyang gawain, sa kanyang pag-harvest. Maging aktibo po tayo sa kanya sa taong ito ng 2026. See, in every season of transition, God does not change circumstances. Sa bawat panahon ng pagbabago, o pagbabago ng taon, pagbabago ng panahon, hindi binabago ng Panginoon ang sitwasyon natin o yung mga pangyayari sa buhay natin. But first, ano ginagawa ni Lord? First, God reveals Himself. Bawat taon, bawat pagpasok ng taon, ang Panginoon ay naghahayag ng Kanyang sarili. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, bago ang Israel, sila ay lumaya sa kamay ng Egypt, bago sila magkaroon ng deliverance or kalayaan or freedom from Egypt. Bago si Pharaoh ay ma-confront ni Moses. Bago mahayag yung mga miracles. First, God introduced Himself. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa lingkod niya kay Moses sa pamagitan ng isang pangalan. Hindi ng titulo, hindi ng pagpapaliwanag or description, but a revelation of His nature. God revealed Himself to His servant through a revelation of Himself. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. So tingnan po natin yon. That is our text today. In Exodus chapter 3, verse 14, it is in the King James Version. Actually, tinignan ko lahat ng version ng Bible about Exodus 3:14. Pero ang pinaka-the best na translation is King James Version. And it says, and God said unto Moses, He said, I am that I am. And He said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. So makikita natin sa ibang mga version ng Bible, nakasulat sa itang I am who I am. But in the King James Version, it says, I am that I am. Makikita mo rito yung emphasis, yung diin, na sinabi ng Diyos, ako, yaong ako nga. Ibig sabihin, wala nang iba.
Siya lang. At sabi niya kay Moses, sabihin mo sa bayang Israel, isinugo ka ni ako nga. So ang nagpasugo at ang nagsusugo ay si ako nga. His name is the I am. So today I will preach on the subject about Yahweh, the great I am. Ang kausap ni Moses ay si Yahweh. The word I am is Yahweh in Hebrew. Kaya mayroong dalawang pronunciation ng pangalan ni Lord. Sa original Hebrew is Yahweh. Sa ibang translations, it is Yehovah. Yahweh, Yehovah. Kasi yung W, ang pronunciation niyan ay wow or vav. At wala siyang vowels. Walang A, E, I, O, U yung pangalan ni Lord. So, Yahweh, Yehovah. He is the faithful God, the covenant-keeping God. Siya yung Diyos na nag-iingat ng kanyang covenant, ng kanyang tipan sa bawat henerasyon. Kaya nang ang Panginoong Isus, nang ang Panginoong Diyos, hinireveal niya ang kanyang sarili kay Moses. Hinayag niya ang kanyang sarili because of His covenant to Abraham, Isaac, and Jacob. Nang ang bayang Israel during the time that they were in oppression, in depression, ang kanilang binabanggit ay bumubuntong hininga sila. At ang buntong hininga nila ay na kapatid, kapag tayo ay humihinga ng malalim, binabanggit natin ang pangalan ng Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang buntong hininga at hindi naalala. Sa ibang version ng Bible, sinabi sa Exodus chapter 1, naalala. Hindi po. Kundi inalala ng Diyos ang kanyang covenant, ang kanyang tipan sa kanyang bayan. Sapagkat siya si Yahweh, the faithful God, the covenant-keeping God. Can we give Him that praise? Amen. The King James Version said, God said in the King James Version, He said, I am that I am. This name, the name I am, was not given for information alone. Hindi siya binigay para magbigay ng impormasyon, kundi siya ay ibinigay para makapag-produce ang tao, ang kanyang kausap, ng alignment sa kanya, ng pagtitiwala sa kanya, ng confidence, ng obedience sa kanya, ng partnership. The name Yahweh was not given for information alone, but for revelation, so that His people will produce an alignment with Him. Naaayon ang kanyang bayan sa kanyang kalooban. Magtitiwala sa sampalataya sa panahon ng kaguluhan, susunod at makikipag-partner sa Diyos kahit anong mangyari. Amen. Purihin ang Panginoon. Now, the big idea today for this message about divine alignment and effective partnership flow from a deep revelation of Yahweh, the great I am. Yung pakikipag-align mo sa Diyos, yung pag-ayon mo sa kalooban ng Diyos,
at pagkakaroon ng isang effective na pakikipag-partner sa Diyos ay nagpo-flow ito sa pagkakaroon ng malalim na kapahayagan kay Yahweh, the great I am. Great I am meaning He is the self-existent one. Wala nang iba. Siya lang. Nag-i-exist. At ang lahat ng bagay nag-i-exist sa pamamagitan niya. He is the self-existent one. He is the eternally present. Eternally present. Unchanging God. Absolutely faithful to fulfill His purposes in every season. Praise the Lord. Amen? Self-existent, eternally present, unchanging. Hindi siya nagbabago kahit kailan lang. Siya ang matapat noon, manatiling tapat ngayon, at manatiling matapat magpakailan paman. Purihin ang Panginoon. Absolutely faithful. But actually, mga kapatid, words are not enough to describe who God is. But He said, I am. Sabi niya, ako nga. This year, 2026, is our prophetic season. Sa ating pag-crossover from 2025 to 2026, the Spirit of God is emphasizing this truth. Ano itong katotohanan na ito na ini-emphasize ng Holy Spirit sa atin? This is it. Alignment is not about strategy alone. Ang alignment o yung pag-ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi lamang siya strategy. It is about standing. Standing with God. Having that right is standing before the great I am. Yung ikaw ay tatayo sa Kanya. Yung ikaw ay maninindigan na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. You see, the Holy Spirit today is calling us, calling you, calling me, calling this church, calling everyone, urging us to align our hearts with His nature. I-align natin yung puso natin doon sa Kanyang kalikasan. Ano ba yung kalikasan ng Diyos? Siya yung Diyos na nag-exist, umiiral ayon sa Kanyang kalooban. Siya yung Diyos na hindi nagbabago. Siya yung Diyos na matapat. Siya yung Diyos na nagmamahal sa'yo, nagbigay ng buhay sa'yo, nagbigay ng pagpapala sa'yo. And the Holy Spirit is speaking to us this morning to align our hearts. I-align natin ang ating mga puso sa Kanyang kalikasan. Huwag mong i-align, huwag mong ituon ang puso mo sa mga bagay ng mundo. Ang mga bagay ng mundo ay nagbabago. Ang tao nagbabago. Everything in this world is shaky. Nagbabago. Nayayanig. But in order for you to stand firm, in order for you to be strong in the faith, align your heart with His nature. Ituon mo ang puso mo, iayon mo ang iyong puso sa Kanyang kalikasan. Pangalawa, align your vision. To align our vision with His purposes. I-align mo. Ituon mo yung iyong pangitain, yung iyong mga pangarap sa buhay, sa Kanyang mga layunin sa iyo. May plano ka sa buhay mo, may pangarap ka, yung layunin mo, yung pangarap mo, yung iyong pananaw sa buhay. Ituon mo sa layunin ng Diyos sa iyo. Maging ka-partner mo siya for this year 2026. Estudyante ka, maging ka-partner mo ang Diyos. Nanay ka, maging ka-partner mo ang Diyos para sa pamilya mo. Tatay ka, maging ka-partner mo ang Diyos para sa iyong pamilya. Amen? Businessman ka, businesswoman ka, maging ka-partner mo ang Diyos sa business mo. Sa mga transactions mo. Sa mga connections mo. The Holy Spirit is calling us to align our actions with His presence. Let us align our actions with His presence. He's the I am. Last, to partner with Him, not out of fear, but of revelation.
Na makipag-partner tayo sa Diyos, hindi dahil sa natatakot tayo sa Diyos, kundi meron kang kapahayagan. Meron kang revelation. Bakit may mga taong napakapanatiko sa kanilang relihiyon? Bakit may mga taong napakapanatiko sa kanilang paniniwala? Maaring naturuan sila. But in reality, it's not about information. It's about having that revelation of your God. Sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Sino ang Diyos na tinatawagan mo na ikaw ay makapag-partner sa Kanya? Hindi ayon sa takot o mga pag-aalala sa buhay, kundi sa pamagitan ng kapahayagan. The big question this morning, how can we fully align? Paano ba tayo makikipag-align? Makikipag-partner kay Yahweh? Sa Diyos na ito na makapangyarihan. Sa Diyos na matapat. Sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. How can we fully align and partner with Yahweh in this prophetic season of 2026 kung hindi mo siya kilala? Kung wala kang kapahayagan. So how does Yahweh, the great I Am, reveal Himself? Paano inahayag ni Yahweh, paano inahayag ng Diyos ang kanyang sarili? Sa kanila, sa mga nauna sa atin, at hanggang ngayon. Paano niya inahayag ang kanyang sarili? Una, first, Yahweh reveals Himself as the self-existent God. Amen? Hinahayag ni Yahweh, hinahayag ng Diyos, ng matapat na Diyos, ang kanyang sarili bilang isang Diyos na umiiral ayon sa kanyang sarili. He exists on His own. Yun ang Diyos. Hindi siya yung Diyos na bubuhatin mo. Hindi siya yung Diyos na pupunasan mo. Hindi siya yung Diyos na pagka nagkasunog, bubuhatin mo, ililigtas mo yung Diyos mo. No. He is the self-existent God. He exists on Him alone. Nag-exist siya, umiiral siya, kumikilos siya ayon sa kanyang sariling kalooban. Kaya tayo po, nakikipag-alyansa tayo sa Diyos. Kung nais mong maging strong ang buhay mo, kung nais mong makalaya sa sakit at karamdaman, kung nais mong makalaya sa gawa ng kaaway, i-align mo, ituon mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos at makikita mo, mahayag sa iyo ang kalooban ng Diyos. It's all about alignment with Him because He reveals Himself as the self-existent God. When we say Yahweh, the self-existent God, it emphasizes, first, God depends on no one and is independent of all creation. Ang Diyos hindi siya tumidepende kahit kanino. Hiwalay siya sa kanyang nilikha. Bakit? Dahil siya yung lumikha. Sa panahon natin ngayon, ang sinasamba yung nilikha. Kawangis siya eh. Kailanman hindi iniwangis ng Diyos ang kanyang sarili sa bato. Kailanman hindi iniwangis ng Diyos ang kanyang sarili sa kahoy. Iniwangis ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang sarili mismo. And we were created in His image. Tayo po, nung nilikha niya, iniwangis niya tayo sa Kanya upang maging katulad natin siya. Na mapuno yung puso natin ng pagmamahal niya. Hindi tayo maging pusong bato. Bakit maraming tao pusong bato? Kasi sinasamba nila matigas na bato. I'm here declaring the Word of God. I'm here preaching the Word of God because I have a personal revelation of God. He revealed Himself to me that He is the self-existent God. No one else. Wala nang ibang Diyos. Siya lang ang lumikha ng langit at lupa. And God is Spirit, and we worship Him in Spirit and in truth. Hindi natin sinasambay nakikita ng ating mga mata o yung nahawakan natin. Sumasamba tayo sa ating puso papunta.
Because ang Diyos naglagay sa puso ng tao na ang tao ay maghahanap ng kanyang sasambahin. Kaya sa bawat nasyon, sa bawat bansa, may mga taong sumasamba. Saan sila sumasamba? Bakit sila sumasamba? Kasi nilagay ng Diyos sa kanilang puso ang pagsamba. Kaya lang iba na mali ng pagtutunan ng pagsamba. Ang iba ay sumamba sa nakikita ng kanilang mga mata. Ang iba ay sumamba sa araw. Ang iba ay sumamba sa hayop. Ang iba ay sumamba sa mga nakikita ng kanilang mga mata. But we, as God's people, we worship God in spirit and in truth. Can we give Him that praise? Yahweh, the self-existent God, depends on no one. Hindi siya nakadepende kanino man. Independent siya sa kanyang creation. Nung nilikha niya ang kanyang creation, then He observed them if they will align themselves to His will. Because God has given us the freedom to choose. Sino yung sasambahin natin? But praise the Lord, we're here. We worship Him in spirit and truth. Because it is mercy for us. Habag ito ng Diyos na sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. And second, God is eternal. Ibig sabihin ng eternal, He has no beginning nor end. Walang pasimula ang Diyos, wala siyang katapusan. Hindi siya yung Diyos na nanggaling sa Espanya, na isinakay ng barko, dinala sa Pilipinas at sinamba ng tao. Hindi po. Siya ang Diyos na nasa lahat ng lugar. Siya ang Diyos na tumitingin sa mga taong sumasamba sa Kanya, si Espiritu at katotohanan. Siya ang Diyos na tumitingin sa mga taong naka-align, naka-ayon ang kanilang puso sa kalooban ng Diyos. God is eternal, meaning He has no beginning nor end. God is sufficient in Himself. He is sufficient in Himself. Sapat na siya sa Kanyang sarili. Actually, hindi tayo kailangan ng Diyos. Pero bakit ka nilikha ng Diyos? Bakit ka binigyan ng buhay ng Diyos? Upang kailanganin natin siya. He is sufficient in Himself, possessing all life. He possesses all life, all power, all wisdom, and resources needed to accomplish His purposes. Nasa Kanya lahat yon. Nasa Kanya yung mga bagay na kailangan natin. Karunungan, buhay, kapangyarihan. Mga bagay na kailangan natin sa mundong ito. Nasa Kanya. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na maghahayag ng Kanyang layunin. Everything else that exists depends on Him for life, order, and continuity. Lahat ng bagay ay nag-exist na nakadepende sa Kanya. Kaya ang buhay natin nakadepende sa Diyos. Bigyan tayo ng buhay. Namubuhay tayo. Isang araw, harap tayo sa Diyos. At pagharap natin sa Diyos, itatanong ng Diyos sa atin, anong ginawa mo nung nabubuhay ka pa? Paano ka namuhay? Ikaw ba'y nagsisimba? Pagkatapos mong magsimba, gagawa ng kasalanan at kasamaan? Ikaw ba'y nagbubuhat ng mga bagay na pinabubuhat sa iyo pagkatapos mo ng magpanata, inuman na, bisyo na ulit? All of us, we will give an account to Him. Magbibigay sulit tayo sa Kanyang harapan. Kasi lahat ng bagay sa Kanya nakaugnay, nabubuhay, at nagpapatuloy. That's why God said in Exodus 3:14, He said, I am. I am. That I am. Ako, yaong ako nga. The name I am is Yahweh. I am reveals Himself as God, self-existent God. Ito ang katotohanan, mga kapatid. The phrase I am declares that He, the great I am, Yahweh, exists by Himself, for Himself, and from Himself alone. Ganda, no? Siya ang Diyos, ang dakilang I am, ang dakilang ako nga ay nag-exist para sa Kanyang sarili, by Himself, and for Himself, and from Himself alone. Kaya siya yung pinagmumulan ng buhay. He is the fountain of life. He is the source of light.
He is the source of everything. He exists by Himself, for Himself, and from Himself alone. Siya lang. Can we give Him that praise? You see, God depends on nothing outside Himself. Hindi siya dumidepende sa anumang bagay na hiwalay sa Kanya. Lahat ng bagay nakadepende sa Kanya. God has no origin, no creator, no beginning. Walang lumikha sa Diyos. Hindi pwede sabihin ng tao, sino may likha sa Diyos? Kahit ng ordinaryong bata, aking mga apo, dinala ko sa beach. Sa isip nila, makikita nila yung lawak ng dagat, napakagandang araw, paglubog ng araw. Mag-iisip ka, may lumikha noon. Hindi nag-exist o nag-evolution lamang ang araw. Merong Diyos na naglagay ng araw sa kalawakan. Merong Diyos na naglagay ng mga bituin sa kalawakan. At bawat isang bituin, alam ng Diyos ang pangalan sapagkat siya ang nagpangalan sa bawat isang bituin. How many stars in the galaxies? Trillions. Napakarami. Sino ang makabibilang sa buhok mo? Ang Diyos lang. Walang tao ang kayang bilangin ang buhok ng tao. Walang tao na kayang bilangin ang buhangin sa dagat. Ang Diyos lang. Amen? He has no origin, no creator, no beginning. He is not sustained by time, space, or circumstance. Hindi siya sinusuporta o sinusustain ng oras, ng panahon at mga pangyayari sa buhay. No. He is not sustained by economy. Walang kahirapan sa Diyos. Siya ang pinagmumulan ng kayamanan. He is not threatened by opposition. Kahit na sino pa ang mag-oppose sa Kanya, hindi siya natatakot. Lahat ng umuppose sa Diyos, hindi nagtagal. Lahat na nagrebelde sa Diyos, nawala sa kasaysayan. Si Pharaoh, na kinalaban niya ang Diyos, nawala siya sa kasaysayan. Maging ang kanyang bansa bumagsak dahil kinalaban nila ang Diyos. At walang sino man ang pwedeng kumalaban sa isang bansa o sa isang tao na nasa kanya ang presensya ng Panginoon. Amen? You are untouchable. That's why Israel is untouchable. So powerful, a small nation, and yet powerful. He is not delayed by limitation. Hindi siya na-delay ng mga limitasyon sa buhay. Psalm 90, verse 2. Can we read that? Pwede bang pakibasa ng malakas? Sabay-sabay. Ready? Go! Before you had given birth to the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are the eternal God. Amen and amen. Praise the Lord. Bago pa man may panganak ang mga bundok, bago pa man may panganak ang mundo, mula sa walang hanggan, tungo sa walang hanggan, ikaw ang walang hanggan na Diyos. Amen. Walang hanggan. Kaya tayo po may katapusan. Pagkasabi sa katabi mo, may katapusan ka. Isang araw magtatapos ang buhay natin. Pero dahil kay Jesucristo, meron kang buhay na walang hanggan. Meron kang buhay na walang katapusan. Praise the Lord. That's why I love Him. He saved me. Kinabagan niya ako, pinatawad niya ako. At binigyan niya ako ng buhay na walang katapusan. Tingnan mo ulit ang katabi mo, sabi mo sa kanya, ngayon, meron ka ng buhay na walang katapusan. Dahil sa Diyos. Tingnan po natin yung encounter ni Moses. Tingnan po natin kung paano hinayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses. At hindi lamang kay Moses, God reveals Himself even to us. Sa bawat isa. So tingnan natin to. Exodus chapter 3 verse 2.
And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. Ang anghel ng Panginoon nahayag, nagpakita kay Moses doon sa burning bush. Yung nagliliyab na bush. Ang Tagalog ng bush? Ha? Help me. Basta isang puno yan na nagliliyab. And behold, the bush, yung puno na yun na naglilihab, hindi siya nakukonsume. Hindi siya nauubos. Yung puno, hindi siya nauubos. Yun yung encounter ni Moses sa Diyos. Nakita niya yung tanawin na yan. Nakatayo si Moses sa isang burning bush, on fire, but not consumed. Nag-aapoy, pero hindi nauubos. Hindi siya isang spectacle o napakagandang tanawin. It was a message. Mensahe yun ng Panginoon sa kanya. The message is this. You see, God does not need perfect vessels. He needs yielded ones. Yung mensahe ng burning bush na yan, the message is, ang Diyos, hindi siya nangangailangan ng perpektong bagay. Ang kailangan lang ni Lord, yielded, surrendered heart to Him. Kaya hindi nauubos yun. Surrendered yun. If you are yielded or surrendered to God, you will not be burned. You will be on fire. Para ka ring burning bush na nag-aalab. You see, the bush represents yielded heart. Kapag ang puso mo naka-align sa Panginoon, naka-ayon sa Panginoon, sa katotohanan, yung senaryo na yon, yung burning bush na yon, yun yung mga angels na nagsasayawan. Sa gitna ay ang Panginoon, ang Diyos na nag-aapoy. At hindi sila nakukonsume, hindi sila nauubos. Bakit? Kasi yung mga angels, yielded, surrendered yung puso nila sa Panginoon. At sa huling panahon, yung mga fallen angels na hindi yielded or surrendered kay Lord, mapupuksa sila. Lahat ng masasamang espiritu, lahat ng mga demonyo, mga demonyitos at demonyitas, mauubos silang lahat. Pupuksain sila ng hininga ng Panginoon. Can we give Him that praise? At ang mga taong hindi yielded, hindi surrendered yung puso nila sa Panginoon, mawawala sila sa kasaysayan. Kaya pakisabi sa katabi mo, dapat ang puso mo yielded, surrendered kay Lord. Dapat tayo ay talagang kay Lord tayo no matter what. Amen? Kapag yielded ka, surrendered ka kay Lord. Kaya yun ang binigay ng message ni Lord kay Moses, na encounter ni Moses, ipinapaunawa ng Diyos kay Moses, you need to be yielded. You need to be surrendered. You need to be aligned. And in partnership. Kasi, as God's people, tayo po bilang bayan ng Diyos, mga anak ng Diyos, the Holy Spirit is reminding us, mga kapatid, our sufficiency is not in numbers. Ang ating kasapatan, katugunan, hindi sa pamagitan ng marami tayo. Good ang marami tayo. But hindi siya yung sufficiency natin. Na marinig ba, kailangan marami tayo para marami magbibigay sa church. No. Aasa tayo sa magbibigay sa church. Hindi tayo maasa sa mga taong nagbibigay sa church. Umaasa tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin. Amen? You see, our sufficiency is not in numbers. Our confidence is not in systems. Pinapakita ni Lord kay Moses yung senaryo ng kanyang sufficiency, hindi sa marami sila. Ng kanyang confidence hindi doon sa sistema ng Egypt. Our strength is not in human ability. Even as your strength should not be based on your human effort, on human ability. Our source is Yahweh, the great I am. Amen. Siya yung source natin. Siya ang pinagmumulan ng lahat.
Kasi siya ay self-existent. Siya'y umiiral ayon sa kanyang sarili. Nais ni Lord na i-reveal sa iyo, anak, magtiwala ka sa akin. I am self-existent. Lahat ng kailangan mo nasa akin. I exist by Himself, for myself, and from myself alone. Yun si Lord. How does God reveal Himself? Pangalawa, Yahweh reveals Himself as the ever-present God. Hinahayag ng Diyos ang kanyang sarili na siya'y present sa iyo lagi. Present siya pagka meron ka, present siya kahit wala ka. Present siya kapag nasa abundance ka, nasa prosperity ka, present siya kahit na insufficient ka. Because He wants you to trust Him. Present si Lord, hindi lamang yung magaling ka, healthy ka, masaya ka. Present si Lord kahit na ikaw ay malungkot, naghihirap, para ikaw ay umasa sa Kanya. Present siya kahit may sakit kang pinagdaraanan, para magtiwala ka na siya ang kagalingan. Dito po hinahayag. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Hinahayag ni Yahweh, hinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili, nang sinabi niyang, I am that I am. Hinahayag niya ang kanyang sarili bilang Diyos na laging nasa kasalukuyan. I am. Present yon. When we say Yahweh, the ever-present God, we are expressing that Yahweh is God who is eternally self-existent and sovereign. Eternally, walang hanggan siya na present. Walang hanggan siya sa iyo. Present. Sovereign siya. Makapangyarihan siya na kasama mo. It expressed that Yahweh is with His people at all times, in every place. He is ever present. Amen? Yahweh's presence or God's presence is not occasional. He is constant, intimate, and sustaining. Praise the Lord. Siya'y patuloy na malapit at patuloy na tutugon sa pangangailangan mo. Ang part lang natin, sabi mo sa katabi mo, ang bahagi mo lang. Magtiwala ka. Umasa ka. Sumampalataya ka. Sapagkat siya'y patuloy. Sabi na Exodus 3:14, God said, I am that I am. God did not say, I was or I will be. God said, I am. Di niya sinabi na ako ang nakalipas o ako ang hinaharap. He said, I am. I am with Abraham. I am with Isaac. I am with Jacob. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And God is not the God of the dead. Kasi hindi naman po patay si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Hindi po sila patay. Nung sila'y nagtiwala sa Diyos, at sila'y sumampalataya sa Panginoon, nabubuhay sila magpakailan paman because kasama nila ang Diyos na pinagmumulan ng buhay. Wala nang iba. The term I am is ever present. This refers to God's omnipresence, which is His ability to be everywhere at all times. God is omnipresence, na siya ay available sa lahat ng lugar, sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon. Ang Diyos naririto, ang Diyos nandoon, ang Diyos naroon, ang Diyos nasa lahat ng bagay. Kaya lang hindi siya kumikilos sa lahat ng bagay. Kumikilos lang siya at gumagalaw lamang siya sa mga taong nagbibigay ng pananampalataya at pag-ayon sa kanyang kalooban. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. You see, it also emphasizes that God is constantly with His people in every circumstance. Ang Diyos nasa kanyang bayan, ang Diyos nasa iyo, ang Diyos nasa akin, kahit na sa panahon ng kagalakan, ng kalungkutan, ng pagsubok, ng tagumpay, kabiguan. Sa bawat hamon ng buhay, nariyan ang Diyos. Minsan hindi mo siya mafe-feel.
Minsan may magsabi, hindi ko feel si Lord. Hindi ko feel si God. Hindi ko siya nararamdaman. Parang ang layo niya. Pakisabi sa katabi mo, it's not about your feelings. Hindi sa pamagitan ng pakiramdam, sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? His presence brings comfort. The moment na nagkakaroon ka ng comfort, the moment na ikaw ay malungkot, pagkatapos suddenly, there is somebody na nagbibigay sa iyo ng comfort. That is the presence of God. I experienced that. Namatay ang tatay ko, namatay ang nanay ko, namatay ang body-body kong kapatid. Bunso namin. Namatay yung ate ko. Karanas ako ng matinding kalungkutan. But during that moment, I was comforted by the Holy Spirit because His presence is with us. And His name also is Emmanuel. God is with us. His presence brings comfort, guidance, protection, and empowerment. Na-capture ito ng Psalms 46 verse 1. Pakibasa ng malakas, sabay-sabay. Ready? Go. God and a very present help in trouble. Come on, give Him that praise. Ang Diyos ang ating kanlungan. Ang Diyos ang ating kalakasan. Ang Diyos ay lagi nating kasama kahit na sa matinding kaguluhan ng buhay. Hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pabayaan, Siya'y panating mananatili sa iyo. Purihin ang Panginoon. Yan ang Diyos. And I want you to have that revelation. That He is self-existent. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kailangan natin. At Siya ay laging present. Ever present. The truth is this, God is eternally present. He is present in your trials, kapatid. Sa panahon ng iyong pagsubok. Minsan alam niyo po, mga kapatid, ako, pastor ako. Maraming pinagkakaabalahan din. Nalulungkot ako minsan kapag kami mga kapatid na dumaraan sa pinakamalalim na pagsubok sa kanilang buhay na minsan hindi ko napupuntahan. Kaya minsan nakikiusap ako sa mga pastor natin, kay Pastor Arnel, Pastor Bong, Pastor Karen, Mark, Pastor Joseph, Pastor Jonas. Nakikiusap ako sa kanila. Pag hindi ko napuntahan, pakipuntahan naman sila. Sabihin niyo po, nagpipray ako sa kanila. Bisa ng presence ko limited. Tao ako, limitado. Pero ang presence ng Diyos, unlimited. Siya ang Diyos na nagmamahal. Siya ang Diyos na umahaplos ng puso. Oo, nababagbag ako pagka hindi ko nabibisita ang iba. Pero nasa puso ko kaya. Nasa isip ko kaya. I'm praying for you. See, God is present in your trials. He is present even in the transition of life. Present siya kaya sa pagbabago ng taon. Present si Lord. Kaya kami bago magbago ang taon, uupo kami, hindi kami nagka-countdown. Wala sa amin yung 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nung ginawa ni Caleb yun, sabi sa kanya ng Tito Jade niya, hey, Caleb, hindi tayo nagka-countdown. Tayo ay nag-worship sa Panginoon. Na-realize ng bata, hindi tayo taga-mundo. Ang taga-mundo, nagka-countdown sila para harapin ang bagong taon. Tayo ay nagkakatipon upang tayo ay sumamba sa Panginoon. Dahil tandaan nyo mga kapatid, ito'y laging pinapaalala sa atin ng banal na kasulatan kung saan ang mga tao ay nagkakasiyahan, nagkakainan, nagtatawanan, nag-aasawahan, nagiinuman, at kung ano pa ang kanilang ginagawa, doon dumating ang matinding pagbaha. Kung paano sa panahon ni Noah,
ganoon din sa panahon ng anak ng tao. Kung paano sa panahon ni Lot, ganoon din sa panahon ng anak ng tao. Kaya pagka Christmas, maraming tao masaya, nagkakasayahan. No? Huwag kang tumingin sa pagkain. Tumingin ka sa pamilya ninyo na nagkakaisa, na nanalangin. Naabutan kayo ng Panginoon na nakatuon ang iyong puso sa Kanya. Lalo na ang New Year, ang mga tao nagpapaputok. Nagpapaputok sila para daw lumayas sa masamang espiritu. Itong tuwa nga masamang espiritu sa pagpapaputok nila. Kasi paglabag yon sa ating batas. Kaya nung New Year, saradong bahay namin. Sabi ng mga kapatid, ba't hindi ka lumabas? Dito lang kami sa family namin muna. Bakit? Kasi ang tindi ng usok. Di ba? Nung New Year. Ang tindi ng usok. Kaya nagsarado kami. And then, sama-sama kaming nag-communion. Yan, yung aming Noche Buena, Medianoche, nagko-communion kami yan. We recognize the presence of God in our lives because we believe that God is the source of all things. Amen. And He is present in every transition in our lives. He is present even in your life assignment. Ano man yung assignment mo? Pagka sinabi ng Biblia, meron kang assignment. Ano ba yung pastor yung assignment? Yan ba yung takdang aralin? Sabi ng mga estudyante, hindi po. Ang assignment mo kay Lord, yung life assignment mo, ito yung banal mong tungkulin. Bawat isa po sa atin, meron tayong banal na tungkulin. Tayo po'y umayon sa kalooban ng Panginoon, sumunod sa Kanya, makipag-partner sa Kanya. Tingnan natin si Moses, Exodus 3, verse 11. Si Moses, meron siyang malaking bat. Ano yun sa Tagalog? Pero, sino ako? Sabi niya, who am I? Kasi nung kinausap siya ng Panginoon, when God revealed Himself to him, 80 years old na siya. Mahina na. Wala na ibubuga. Sabi niya sa sarili niya. Nung kabataan niya, nakapagtapos siya sa mataas na paaralan sa Egypt. Matikas. Makisig. Gwapo. After 40 years, dahil meron siyang ginawang kasalanan, meron siyang napatay na tao, nagtago siya sa bundok. Another 40 years, God revealed Himself to him. Telling him, it's not about your strength. It's not about your knowledge. It's not about your wisdom. It's not about your skills. It's about me, God said. Ako yun. Kaya sabi niya, who am I? Mahina. Matanda na. Kaya kung kayo po'y nagkaedad na, umabot kayo ng 60, 70, di ka pa matanda. Pagkasama mo si Lord, babata ka, magiging sariwa ka, lulusog ka. Amen. Wag mo ideklara sa sarili mo na matanda na ako, wala na akong ibubuga. No, don't tell that to yourself. Speak the word of God in your life. The Bible says, you shall decree a thing and it shall be established into your life. Anumang bagay na dinideklara mo, sinasabi mo, nangyayari ito sa iyong buhay. Kaya makakita ka ng mga taong na burdado, maraming tato, bago siya nagkaroon ng tato sa katawan. Inisip niya yun. Sinabi niya yun, Kuya, gusto ko, ito yung tattoo ko para maganda sa katawan ko. Sa kanila. No, I'm not against sa mga nagpapatato. No? Kaya lang, our body is the temple of God. I don't condemn them. That is their belief. Pero tandaan natin na dapat ang buhay natin nakaayon sa Panginoon. Kung natatuon ka na, okay na yun. Huwag mo na ipabura, masakit yun. Pero kung ipabura mo, so be it. Pero kung maraming tattoo, magmula mukha, hanggang ang hirap. Nakita nga ako may tattoo siya sa mukha. Nung na-born again, nakilala si Lord. Nagkaroon ng revelation ng Diyos sa kanyang buhay. Yung tattoo niya sa mukha, pinabura niya. Pati sa leeg, talagang pinakaskas niya.
Hindi nga naging maganda ang itsura niya, pero naging maganda yung kalooban niya. Purihin ang Panginoon. Sabi ni Moses, sino ako? That I should go to Pharaoh. Sino ako? Don't say negative. Life and death are in the power of the tongue. If you want a healthy life, blessed life, say it. I have. I have the blessing of God. I have the healthy body. There's power in confession. But look at Moses. He said, who am I? Sino ako? Kaya dito nang galing yung kanta ng who am I? Di ba? Ganda ng kanta na yan no? Who am I? That I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt. Sino ako? Napupunta ako kay Pharaoh. Kilalang tao, mataas na tao. Mayaman. At kausapin siya na alisin ang bayang Israel sa Egypt. Minsan tayo rin may question tayo sa isipan natin Sino ako? Para mag-share ako ng salita ng Diyos. Sa kanya na mayaman o kilalang tao. It's not about you. God did not answer Moses in security. God answered him with the assurance of His presence. Sinagot ng Panginoon si Moses nung katiyakan ng kanyang presensya. Tingnan natin yon. Exodus 3, verse 12. And God said, I will certainly be with you. When He said, who am I? Sino ako? Para pumaroon kay Pharaoh at sabihin na ang bayang Israel makaalis sa Egypt at pumunta doon sa bundok para sumamba sa Diyos. And God said to him, I will certainly be with you. Ako ay tiyak na sasaya. In-assure siya ni Lord. Mga kapatid, sa ating pong church na to, sa ating paglilingkod sa Panginoon, God is giving you this assurance. Kung ano yung kanyang sinabi na katiyakan kay Moses, the same with you. Hindi natin alam ang mangyayari sa 2026. We don't know. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa gobyerno natin. We don't know. Wala tayong intelligence doon. All we know is God is in control. Amen? God said, I will certainly be with you. This is our prophetic declaration for this year, 2026, in Acts Community Ministries. God is with us in our alignment with Him. Ang Diyos ay sumasayo kapag ikaw ay umayon sa Kanyang kalooban. Magiging paborito ka ng Diyos kapag paborito mo ang Diyos. When you seek first the kingdom of God and His righteousness, the Bible says, everything shall be added to you. Why? Because you make Him the first. You align yourself with Him. And God is with you when you align yourself to Him. God is with us in our partnership with Him. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay kasama mo kapag ikaw ay nakipag-partner sa Kanya. Kapag siyang senior partner mo sa iyong negosyo, sa iyong pamilya, sa lahat ng mga transactions mo. God is with us in our great harvest. There is a great harvest for this year, 2026. And if you are in partnership with God, may harvest sa'yo. Spiritually, physically, financially, merong harvest. Mga kapatid, we are not moving forward alone sa 2026. Hindi tayo sumusulong na nag-iisa. The great I am is moving with us. Pakisabi sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. He is ever present with you. He is not just self-existent, He is present with you. And third, Yahweh reveals Himself as the unchanging and faithful God. Inihayag ni Yahweh ang kanyang sarili bilang isang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanpaman. Hindi siya nagbabago, mananatili siyang tapat magpakailanpaman.
When we say the unchanging and faithful God, we are expressing that God is eternally constant and cannot change His character or promises. Ang Diyos mananatiling totoo, mananatiling tapat, sapagkat hindi siya nagbabago. Ang kanyang character, ang kanyang attributes, ang kanyang nature ay hindi nagbabago. Maging ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Ito'y mananatili magpakailan paman. God will never change or alter the words that comes from His mouth. He is Yahweh, the faithful God. Di ba ang ganda ng worship kanina? Yahweh, faithful God. Pagdating ko kanina rito, pag-worship, wow, I felt the presence of God. Sometimes mararamdaman mo ang presence ni Lord. Sometimes it is by faith. At kapag nauna ang faith, then you will feel. Huwag mo unahin yung feelings. Unahin mo yung faith, pananampalataya, bago mo maramdaman. It's not just about to see what you believe. It's about believe, then you will see. Amen? God is eternally constant and cannot change His character or promises. God is certainly present in our lives and we can depend on Him fully. Present ang Diyos. And you can depend on Him fully. Pwede kang dumipende sa Kanya ng buong buo. Walang percentage. 100% dumipende ka sa Diyos. 100% lumapit ka sa Panginoon. 100% may pangangailangan ka, iyak mo sa Panginoon. Ako may pangangailangan ako, lumuhod ako sa Panginoon. May sakit ako, lumuhod ako sa Panginoon. Sinabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko pa mabuhay. Kasi Lord, yung mga apo ko, maliliit pa, gusto ko lumaki sila, nakikita ko lumalaki sila. Gusto ko, Lord, yung panganay ko magkaroon pa ng anak. Hindi lang yung pangalawa ko, Panginoon, nakitaan ko ng apo, kundi pati yung bunso, Lord. Umiyak ako sa Panginoon. Kaya pag may pangangailangan ka, dumepende ka sa Panginoon. Because God is unchanging. And He is faithful. Hindi ka niya papabayaan. Hindi ka niya iiwanan. Magtiwala ka lang sa Kanya. God is certainly present in our lives and we can depend on Him fully. Pwede kang dumepende sa Kanya. Sa tao, mabibigo ka, mag-fail ka, pero sa Diyos hindi. Kaya lang habaan mo yung iyong paghingi, yung iyong pananampalataya, yung pasensya. Bakit? Kasi ang daming taong humihingi sa Diyos. Ilang tao ang nasa mundo natin ngayon? Ilang bilyon ng tao. Diba? Kaya ang Diyos tumitingin siya eh. Magmula sa norte, patungo doon sa timog, naghahanap ang Diyos ng mga lalaki at babae na ang puso tapat at nakatuon sa Kanyang kalooban. Pag nakita ka ng Panginoon, then God will release the answer in your prayers. You see, God's faithfulness ensures victory, protection, and provision for His people. Ang kanyang katapatan ay nagbibigay ng katiyakan, ng pagtatagumpay, ng pagtugon sa mga pangailangan, ng pag-iingat niya. Kaya sabi ng Exodus 3:14, God said, I am that I am. I am that I am. Also means I am who I have always been. Ako nga lagi. Lagi siyang nasa iyo. Si ako nga ay laging nakatuon sa iyo. I am that I am also means I will do what I have always done. Siya yung ako nga, gagawin niya yung lagi niyang ginagawa. Ano ba yung lagi niyang ginagawa? Nagpapala siya ng kanyang mga anak na naka-align sa kanya from the beginning of time. Remember si Cain at si Abel? Sa pasimula ng pamilya ni Adan, nakatingin ang Diyos kay Abel.
Kasi ang puso ni Abel naka-ayon, naka-align sa Panginoon. Paano naka-align ang kanyang puso? Kasi ang pinaka-the best sa kanyang mga alaga, ibinigay niya sa Diyos. Si Cain, kung ano lang, yun nakita niya, yun in-offer niya sa Panginoon. Hindi po. God is the owner of all things. Hindi niya kailangan yun. Ang kailangan ni Lord yung puso na nire-recognize yung kanyang kabanalan, yung kanyang katuwiran. Kaya nais ng Diyos na mga puso ng bawat isa. Ang puso natin maging matuwid, maging banal sa Kanya, sapagkat ginagawa niya ang Kanyang laging ginagawa sa mga tao na totoo sa Kanya. Ito ang katotohanan, God's faithfulness is not seasonal. Ang katapatan ng Diyos ay hindi sa, matapat ang Diyos kasi Christmas, marami akong pera, matapat ang Diyos sa'yo. Paano kung malungkot na araw, Holy Week na? Matapat pa rin ba ang Diyos? No. Mananatiling matapat ang Diyos sa bawat panahon. Because His faithfulness is not seasonal. Kaya ngayon maraming tao, pagpasok ng January, malungkot na. Bakit? Inaubos na yung aking pong sweldo ng Christmas. Dami kong inaanak na binigyan. Pagpasok ng New Year, nakanganga na. Malungkot na, naubos na raw. But still, God is not a God of a season. Hindi pagka magpapasko ang tao malapit kay Lord. Hindi. Bawat araw, ikaw ay maging malapit sa Panginoon upang ang kanyang kamay makuha mo. Pag malapit ka sa puso ng Diyos, madali na lamang ang kamay ng Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. He was faithful in Genesis. He was faithful in Exodus. He was faithful in every generation. Yahweh, our God, is faithful with you this year, 2026. Praise the Lord. Tandaan natin mga kapatid, people change, ang tao nagbabago, systems fail, ang mga sistema nag-fail, promises break, ang mga pangako hindi natutupad. Kasi sabi nila, nangako na nga, tutuparin pa. At least nangako. Yung pagtupad, tsaka na. People change, systems fail, promises break, but God's covenant remain intact because He is the covenant-keeping God. Amen? Praise the Lord. Siya ang Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan. Siya ang Diyos na tapat. Tapat siya rito. Ang kainin mo kanyang mga pangako. The same God who delivered Israel still delivers, still heals, still saves, still empowers His church. Yun ang Diyos. Siya ang Diyos na nagpapalaya. Siya ang Diyos na nagliligtas. Siya ang Diyos na patuloy nagpapagaling. Siya ang Diyos na nagbibigay ng empowerment. In this prophetic season of 2026, mga kapatid, God requires faith. Pakisabi sa katabi mo, nais ng Diyos pananampalataya. Hindi takot, hindi pag-aalala, pananampalataya. Pagdating ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya. Faith is very important to Him. Without faith, it is impossible to please God. Ano man ang pangangailangan mo, sumampalataya ka sa Panginoon, manampalataya ka that God will provide. God is aligning us not to uncertainty but to His unchanging nature. Ina-align tayo ng Diyos hindi sa mga walang katiyakan, kundi sa Kanyang hindi nagbabagong kalikasan. Dahil ang Diyos hindi nagbabago, dahil ang Diyos totoo, nais niyang manatili tayo sa Kanya. I-align natin yung sarili natin sa Kanya. Amen? This is how God reveals Himself. He is a self-existent one, the ever-present God. He is unchanging and faithful. And last, Yahweh reveals Himself as the God who partners with His people. Siya ang Diyos, ang Panginoon, si Yahweh. Hinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos na nakikipag-partner sa kanyang bayan.
Nakikipag-partner siya. In reality, hindi tayo kailangan ng Diyos. Because He can exist. He exists by Himself alone. For Himself alone. From Himself alone. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Pero ang Diyos, nakipag-partner. Nakipag-partner siya. When we say Yahweh, the God who partners with His people, we mean God invites His people to actively participate in His plans. Pagka sinabi natin na ang Diyos ay nakikipag-partner, ibig sabihin, ini-invite niya ang bawat isa sa atin, inaanyayahan niya ang bawat isa sa atin na tayo po'y maging active na kapartner ng Diyos. Hindi ka lang a-attend. Hindi ka lamang pupunta sa church. Hindi ka lamang pupunta dahil may samba. Hindi ka lamang pupunta dahil gusto mo. Hindi ka pupunta sa church dahil kailangan mo ng pasyal-pasyal pag may time. Hindi po ganun ang church. Hindi po pinapasyalan ng church. Ang church, ang lugar na ito, ay lugar ng ating sambahan sa Panginoon. Amen? And God wants us to be active in participating to His plans. Second, God provides wisdom, resources, and power to make His purposes successful. Ang Diyos nagbibigay ng karunungan. Hindi ako matalino. Pero ang sinasabi ko sa inyo, galing dito. Galing sa Holy Spirit. Siya nagbibigay ng resources, ng kapangyarihan. And we are co-laborer with God. Tayo'y kamanggagawa ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, kamanggagawa ka ng Panginoon. Kakampi mo ang Diyos. Amen? Kakampi mo ang Diyos. If God is for you, who will be against you? And we are more than conquerors through Him who loved us. Higit pa tayo sa mapagtagumpay dahil sa Kanya. That's why, because we are co-laborers with God, our faith, our obedience, our actions are essential for God's plan to expand. God wants you to have faith, to obey, to act by faith, to walk by faith. Everything in this life is about faith. Pwedeng iligtas ng Diyos ang bayang Israel nang wala si Moses. Pwedeng mag-exist ang church na to na wala ako. Wala ka. Kaya di pwedeng magmalaki ang iba na pag nawala ako dyan, mapipila yung church, mawala ang church. Hindi po. We're here because God has chosen us. Pakisabi sa katabi mo, pinili ka ng Diyos para makipag-partner sa Kanya. He has chosen you. God has chosen me to be a shepherd. Pinili ako, tinawag ako ng Panginoon. Nakipag-partner ang Diyos sa akin dahil ako'y nagsuko ng aking puso sa Kanya. Exodus 3:14, it says, God said, I am that I am. He said, tell the children of Israel, I am, hath sent me unto you. Sabihin mo sa bayang Israel na isinugo ka, ni ako nga, I am, has sent me to you. The I am, the great I am, has sent me to you. Sabihin mo sa mga tao. Kaya kapag minsan, napupunta ko sa isang tao na alam mo, minsan nangyayari ito na ipapadala ka ng Panginoon sa isang tao. That you will pray for that somebody. Dahil susugo ka niya. Ang mga kapartner ni Lord, sinisend niya, sinusugo niya. Moses was sent to his people. By God, by Yahweh. I am that I am. Tell the people of children, I am, hath sent me to you. Sabi mo sa kanila na sinugo ka ni ako nga. Kapag ikaw ay napunta sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, pinapadala ka ng Panginoon doon para maging liwanag ka sa kanila. God
is sending you. That's why Jesus said in John 4, verse 34, He said, my food is to do the will of Him who sent me. Jesus said, my food, ang pagkain ko, ay gawin ang kalooban niya. He was aligned to the Father who sent Him to finish His work. Now listen carefully, mga kapatid. The word sent in Hebrew means to be divinely commissioned, released and authorized by Yahweh, by the Lord Jesus Christ Himself to act on His behalf, carrying His authority, His presence, and His purposes. That is the meaning of the word sent. Doon sinabi ni Yahweh na sinusugo kita. Ibig sabihin niya, kino-commission kita. Nire-release kita. Ino-authorize kita. Na ikaw ay gumawa on my behalf. Na ikaw ay kumilos ayon sa aking kalooban. Dala mo yung aking authority. Dala mo ang aking presensya. Kaya kapag ikaw ay sinugo ng Panginoon, pinadala ka niya, ginawa mo yung kanyang kalooban. Kasama mo ang presence ni Lord. Di ba sabi ni Jesus, go into all the world and preach the gospel to every creature. And make disciples of all the nations. And He said, and lo, I am with you even to the end of the age. His presence will be with you because you are in partnership with Him. Amen? Yung authority niya nasa iyo. Yung presence niya nasa iyo. Yung purpose niya nasa iyo. That's why the Bible says, David served God's purposes in his life. Why? Because David had been in partnership with God. Kaya ginawa niya ang layunin ng Diyos sa kanya. Now here is the truth, mga kapatid. Divine partnership begins with God, begins when God reveals Himself and man responds in obedience. Dito po nag-start yung partnership. Kapag ang Diyos nireveal niya yung kanyang sarili sa iyo, hinayag niya ang sarili niya sa iyo, at ikaw ay tumugon ng mayroong pagsunod sa iyong puso. That's partnership. It's not about your age. It's not about your gender. It's about your obedience to Him. Moses' assignment or divine assignment flowed from this: revelation, alignment, obedience, and partnership. So makikita natin dito yung divine assignment, yung banal na tungkulin ni Moses. Naganap yun, nangyari yun, naisagawa niya kasi tumanggap siya ng revelation. And he aligned himself to God. He obeyed. At naging kapartner siya ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, si Moses sa bayang Israel, recognize siya ng kanyang bayan. Fully recognized. Because narito ang isang lalaki na nireveal ng Diyos sa kanyang sarili sa kanya. Nakipag-alyansa siya sa Panginoon. Umayo siya sa kalooban ng Diyos. Nakipag-partner siya sa Panginoon. Sumunod siya sa Panginoon. And the result of that is harvest. Dinala niya ang bayang Israel sa presence ng Panginoon. Now, this is the prophetic word of God for us. God is telling you, kapatid, mga kapatid na narito, nasabi sa iyo ng Panginoon, na hindi kanya tinawag para umatin lang ng church. Amen? Hindi ka tinawag para umatin lang ng church. At ma-maintain natin yung programs dito. Hindi po. The great I am, Yahweh, our God, is calling us to partner with Him. Ang bawat isa sa inyo ay tinawag ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Pagtawag ng Diyos ay banal, mataas. Hindi siya basta-basta pagtawag lamang. Tinawag ka niya. Hindi lamang para umaten, umupo. Tinawag ka niya upang maging kapartner mo ang Diyos. Amen? Pakisabi sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos para maging kapartner mo siya. And since He is your partner, God is sending you to win souls.
Sinusugo ka ng Panginoon na magligtas ka ng mga tao. Magdala ka, mag-akay ka ng mga tao sa kaligtasan. Pakisabi sa katabi mo, hindi lamang ikaw ang pupunta sa paraiso, magsama ka nang pupunta rin sa paraiso. Amen? Hindi lamang ikaw yung papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang ikaw yung magbe-benefit ng pagpapala ng Diyos. May pamilya ka, may mahal ka sa buhay, may mga kaibigan ka. At kailangan nila si Jesus. Kailangan nila ng kaligtasan. Yahweh means deliverer. Jesus means Savior. They are the same. God is sending you to make disciples. Mag-alagad. God is sending you to make a kingdom expansion. God is sending you to make a community impact for Jesus Christ. Kaya kapag ikaw ay sinugo ng Panginoon, binibigyan kanya ng kapangyarihan. Yung presence niya nasa iyo, binibigyan kanya ng authority laban sa masamang espiritu, laban sa kaaway. That's why Jesus said in John 20 verse 21, He said, as the Father has sent me, I also send you. Kung paano ko'y sinugo ng Ama, sinusugo ko din kaya. This is the revelation of God for us. Yahweh reveals Himself as the self-existent one. No one else. He exists by Himself, for Himself, and from Himself alone. He is the ever-present God. Present siya lagi. He is unchanging and faithful. And He calls us to be in partnership with Him. Amen?